Nakalis na ng Pilipinas, dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Base sa impormasyong hawak ni Senator Risa Ontiveros, nakarating ng Kuala Lumpur, Malaysia si Guo noon pang July 18. July 17 ang gabi raw lumabas ng bansa si Guo gamit ang kanyang Philippine passport. Mula Malaysia, pumunta si Guo sa Singapore kung saan siya nakipagkita sa amang si Guo, siya Jan Xiong, nanay na si Lin Wan-Yi at kapatid na si Wesley Ong. Kasama rin daw nila si Cassandra Ong, ang kinatawan ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, na Lucky South 99. Mula Singapore, lumipad sila patungong China noong July 28. Sabi ng Ontiveros, kailangan ng imbestigahan ang law enforcement agencies. Ayon naman sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na tangkang pag-alis ni Guo mula sa Department of Immigration. Kaya nasa bansa pa rin si Guo. Patuloy namin kinukuha ang pahayag ng kampo ni Guo. At sa punto ito, makakapanayam natin si Atty. Stephen David, ang abogado ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Atty. David, magandang hapon po. Good afternoon, Susan. Ay, good evening na pala, Susan. Apo. Attorney, at sa sinasabi po ni Senador Risa Ontiveros, totoo ba nakalis na ng bansa si Alice Guo noong July 17? Gaya nga ho nung sinasabi ni Senadora Ontiveros? Hindi ko alam kung saan niya galing yung kanyang basis doon. Pero ako kasi, kausap ko lang ngayon si Mayor Alice at 100% ginagarantiyan niya ako na nandito sa Pilipinas. Ako sinasabi ho ni dito si ng inyong kliyente na si Alice Guo na siya po ay nasa Pilipinas pa at hindi totoo yung sinasabi na nito Senador Risa Ontiveros. Ano ang magiging natin diyan, ebidensya na malalaman natin siya ay nananatili pa rin sa bansa taliwas nga ho sa sinasabi ni Senadora Ontiveros? Well, una-una, kahit ang immigration natin, sinasabi nila wala naman silang basihan para sabihin nakalabas na siya ng Pilipinas. Wala namang report na gano'n at wala rin sila na intercept na Alice Guo sa airport. Tapos, last week lang, nagkaroon ng appearance si Mayor sa isang abogado para panumpaan niya yung kanyang salaysay. So, hindi naman pwedeng magpirma yung abogado na wala siya dito sa Pilipinas. Apo. Plus, kanina nga, inassure niya ako kasi sabi ko, gusto ko magkaroon ng first-hand information kung nakalabas ka na ng Pilipinas para magawan ko ng plano kung ano yung mga legal strategy na gagawin ko. Kung wala ka sa Pilipinas, dapat alam ko para makapag-strategize ako sa kaso mo. Attorney, kayo ba, dahil kliyente niyo naman si Alice Guo, nakikita ho ba kayo ng personal o paano ba ang usapan ho ninyo bilang siya ang inyong kliyente? Hindi, nag-usap lang kami sa telepono? Internet. Oo. Opo. So hindi niyo ho siya nakikita ng personal at para masabi kung nasaang sulok ho siya ng Pilipinas? Nakikita kami kasi minsan face-to-face pero sa internet lang. Okay. Hindi ho talaga personal. Hindi niyo siya nakita na, magkita tayo sa ganito. Tawag doon yung sa social media. Oo. Pagka gano'n naman parang via Zoom yan or parang sa ano man, di pwede naman nun niya sabihin nasa Pilipinas siya pero nasa ibang bansa siya. Well, possibility yon. Pero ako kasi wala namang reason para hindi ko siya paniwalaan kung gano'n ang sinasabi niya sa akin. Wala naman ako ding ebidensya na hindi totoo yung sinasabi niya. So, might as well, paniwalaan ko na rin siya. Hindi niyo alam kung nagsasabi siya ng totoo sa inyo. Hindi. Anyway, kailan po yung kayo huling personal na nagkita nito si Alice Guo? Ay, personal. Yes, kasi apo. last month, halos 3 araw lang ako sa Pilipinas. So, halos hindi kami nagkita. So, mga June siguro or first week of July. Hindi ko na maalala pero matagal na rin. Okay. Para po dahil sinasabi niyo nga na hindi rin niyo rin alam kung saan galing yung mga impormasyon nitong si Senador Ontiveros na nakalabas na si Alice Guo. Pwede niyo ba sabihin kay Alice Guo na magkita kayo? Anyway, hindi naman niyo sasabihin na magkikita kayo. Kayong dalawa na lang. Secret at para mapatunayan niyo lang na nasa Pilipinas pa nga siya. Hindi, sabi ko post na lang siya ng sa akin. Retrato hawak ni balita ngayong araw at nasa Pilipinas. So, sana, mapagbigyan niya ako. So, hindi rin niya kayo ano ba kayo? Nasabi niyo ba sa kanya, magkita nga tayo kung talaga nasa Pilipinas pa? Dahil hindi ba itong pag-alis niya parang akong sinasabi nga ni... mas maganda nga kung pumayag siya doon, di ba? Ako kasi gusto ko talaga makipag-usap sa kanya at ako nga, gusto kong inihikayat ko nga siyang humarap sa legal forum para matapos na itong mga usapan
Pero sabi niya, in due time, o timing. Oh, in due time. Pero yun nga, lumabas na nga ho yung sinasabing siya ay nakalabas na ng bansa. Ano yung mga pwede nating, pwede nyo sabihin sa kanya na, sige, magpakita ka ng matibay na pruweba, ebidensya, na ikaw talaga nandito pa sa loob ng Pilipinas? Ayun nga, yun nga pakiusap ko kung pwede, para alam ko kung anong strategy ko, hindi yung akala mo nandito, tapos wala pala. Mahirap yun. Opo. Ano na ho ba? Ano ho tugon niya? Ay, sabi niya sa akin, okay. Tingnan natin kung ano. Kailan kayo huli nagkausap po? Kanina nga, tumabas nga yung mga ganyang balita, tinawagan ko eh. Siya ang tumawag sa inyo o kayo ang tumawag sa kanya? Ako tumawag sa kanya. Yung telepono ho ba? Di ba pagka ho ganyan na iba yung nagre-rehistrong number kung nasa labas ho siya ng bansa? Ano yan eh, internet yan eh. Nag-zoom ba kayo? Zoom? Oo, yung mga ganon. Marami yan, maraming medium. Attorney, may mga pinagugulong na kayong proseso sa pag-apela, sa pag-dismiss sa kanya bilang alkalde ng Bamban at kasong tax evasion na isinimpa ng BIR. Doon sasabihin na ng COMELEC para sa pinaplano nitong reklamong material representation. Ano po ang ginagawa niyo ng hakbang dito, Attorney David? Well, una, yan. Sasagutin naman namin yan lahat yan pagdating yung mga summons na matatanggap namin. Pero right now, wala pa naman kaming natatanggap na summons. Pero kasi nga, holiday naman ngayon sa QC. So hindi ko lang alam kung bukas may matasagot namin kung meron kami mga marireceive na mga dokumento. Okay. Sige, Attorney, makikibalita na lang kami kung kayo magkakaroon ng pagkakataon talaga na makita nyo talaga nasa Pilipinas pa itong si Alice Guo. Ano po? Sige, okay. Thank you. Maraming salamat po, Attorney Stephen David, ang abogado ni dating Bamban Mayor Alice Guo.